Semana Santa, Biyernes Santo, alas 8 ng gabi sa isang sementeryo. Bulungan mo upang umepekto, ang sabi ng antinyero. Sa paglipas ng panahon, madami ang nagbabago, nawawala. Mga bagay, tao, ang kapaligiran. Kahit ang mga paniniwala sa hiwaga at biyaya na inihahandog ng agiman. Matagal na nating pinaniniwalaan ang mga bagay na mistikal. Ninanais nating makuha ang kapangyarihan na tagilay ng mga dasal, bagay at ng mga elemento. Ninanais nating makuha ang mga kapangyarihan nito upang ito ay mailagay sa mga bagay na ating pag-aari para ating magamit sa panahon ng ating pangangailangan. Noong unang panahon, mayroong bilang ng mga individual na nagmamayari ng mga bagay na ito na kung tawagin ay agiman. Mga mandirigma, salamangkero at mga manggagamot ang mga karaniwang nagtataglay nito. Ang paniniwala sa agiman ay nagugat sa panahon bago pa man dumating ang mga Espanyol na kung saan sinasabi na nakabuo ng sariling tradisyon, paniniwala at kultura at mga sinaunang Pilipino na ating mga ninuno. Sinasabing ang agimat ay nagmula sa mga ritual ng mga sinaunang Pilipino na kung saan ang kanilang relihiyon ay nagbibigay pugay sa mga espiritu at mga Diyos. Sa pagdating ng mga Espanyol at ng Kristyanismo ay kasabay nito ang paglawak ng konsepto ng paniniwala at pananampalataya ng mga Pilipino. Lumitaw na rin ang mga terminolohiya tulad ng Espiritu Santo, Santissima Trinidad, Sagrada Familia, Birheng Madre, ang mata at marami pang iba. Ang agimat ay totoo nang naging parte ng ating kultura sapagkat napakadaming mga Pilipino noon ang umaasa sa mga agimat upang bigyan sila ng lakas, bilis, proteksyon, pangyarihan at kagalingan sa tuwing sila ay sasabak sa laban. May ilan ding mga kilalang katipunero at mga kilalang personalidad ang sinasabing gumagamit ng mga agimat sa kanilang mga laban. Ilan na sa mga ito si Andres Bonifacio na gumagamit ng isang anting-anting na kung tawagin ay Santiago de Galicia. Ang agimat naman na kung tawagin ay Birheng Madre ang siyang ginamit ni General Antonio Luna sa kanyang mga laban. Ang mga agimat na nasa kaanyuan ng sinturon, kwintas, igaw, o kaya naman ay singsing at iba pa ay maaari nating isama sa hanay ng mga agimat na sinusuot. Pinaniniwalaan na hanggat suot ang agimat, mararanasan ng mga benepisyo na bigay nito. Isa na sa mga ganitong uri ng agimat ang anting-anting. Hindi lahat ng agimat ay sinusuot. Mayroong pagkakataon na nawawala o maaaring nananakaw ang agimat na sinusuot. Kaya naman dito napapasok ang papel ng mga agimat sa loob. Ang mga agimat na ito ay maaaring lunukin o kaya ay ibaon sa ilalim ng balat. Sasabing ang agimat sa loob ay nililisan ng katawan ng may-ari ng sandali lamang bago ito bawian ng mga awit, dasal at mga bersikulo ay maaaring gawing isang uri ng agimat na maaari nating ihanay sa grupo na kung tawagin ay agimat sa orasyon. Ang pagbigkas ng mga agimat na ito ay sinasabing nag-uudyok sa mga engkanto at espiritu na magpahiram o kaya't magbigay ng biyaya sa may agimat. Malakas ang naging epekto ng impluwensya ng paniniwala sa agimat sa mga Pilipino. Ito ang nag-udyok sa mga Pilipinong katipunero upang lumaban ng bukong tapang. Ito rin ang nagdulot ng simula ng panggagamot ng mga albularyo. Ito ang nagtulak sa ilan sa mga bayani sa ating kasaysayan upang magpatuloy sa kanilang mga laban. Maaari na nating masabi na isa na rin sa mga biyaya na binibigay ng agimat ang determinasyon. Talaga namang kahanga-hanga ang agimat. Ngunit bakit? Bakit tila unti-unti nang nawawala ang paniniwala ng agimat sa kasaysayan? Masasabi ba natin na makaluma na ang paniniwala sa agimat at sa mga biyayang bigay nito? Talaga bang pagdating sa agimat, hindi na naniniwala ang mga Pilipino? Kaya naman ay nagtungo kami sa Quiapo upang alamin kung ang paniniwala sa agimat ay nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. Nakakita tayo ng isang tindahan nagbebenta ng agimat dito. So, kuya, magkano po sa ganito? 100 po. May bawas na. Paano saan po ba ito? Ito sa ano po yung... Sa sapi. Sa pagkainan. Sa pagkainan po. Ito po. Ayan, mag-asawan 20. Sa mag-asawa yan para hindi naghihiwalay. Okay. So, bawat agimat po may iba't iba pong... May iba't ibang pangalan. Iba't ibang pangalan. May Ito po. iba't ibang ano. Ano pong pangalan na agimat ito? Yan. One eye yan, para yan sa disgrasya. Sa disgrasya po. Ito sa disgrasya.
Ito naman, pagkabuhay para yan sa negosyo. Sa negosyo po. Ito, St. Benedict, pangontra sa kulam, sa ano, Parang mga garang-garang. Ito po. Iba't iba yan. Ito, angel to. ito, 7 angel kaligtasan. Kaligtasan po. Pabili nga po nito. Ayan, sa disgrasya. Ano po? Salamat. May nabili na tayo agimat. So, onti pa lang ang nalalaman natin ukol sa agimat. Subukan pa nating malaman ang iba pang mga bagay. Naniniwala ka ba sa agimat? Hindi. Naniniwala po ba kayo sa agimat? Naniniwala po ba kayo sa agimat? Oo naman. Dahil unang-una dito sa Pilipinas, marami ang napoprofess na talagang naranasan nila yon, pinapractice nila yon. And even in the Bible, bagamat hindi eksaktong agimat ang ginamit, but they are called sorcerer, magicians, witchcraft. Yung mga yon, yung mga taong yon, ang actually gumagamit din sila ng agimat. Naniniwala po kayo sa anting-anting at agimat? Hindi po. Pero yung sabi mo nakakita ko, marami na akong nakita. Mga kababalagan. Lahat ng pasero sa bangka, labat, bababain lahat. Ngayon, nung siya, hawak-hawak niya yung bata, nung bumaba na siya, pinababa yung bata, ayaw niya ibaba, pinuputukan siya. Ganun Lahat, po. wala yun. Kasi po may ano po yung suit niya, wala po siya. May suot siya, sando lang na, bali yung sando niya, yun ang sando niya, nakalagay doon, yung mga nakasulat doon, Latin. Sa paglipas ng panahon, talagang madami na ang nagbago at nawala. Mga bagay, tao, ang kapaligiran, kahit ang mga paniniwala. Sa pagdating ng makabagong teknolohiya, bagong ideolohiya, maaaring sabihin na ang paniniwala sa agimat ay isang makalumang kaisipan. Gayunpaman, hindi masama ang maniwala sa bagay na mistikal. Hindi man kapanipaniwala para sa iba, wala pa rin nakakaalam. Ang kasagutan man ay mailang, isang katanungan pa rin ang matatanong. Naniniwala ka ba sa agimat?